Yang mga Marcoleta na yan, yung mga Robin Hood Padilla, kita nyo naman ang pagsasalita nila kanina. Itong mga pro-Duterte na ito, talagang garapal ang pagka-pro-China nito. Hindi na nahiya kanina. Grabe. Alam nyo naman ang nangyari ngayong araw. Ha? Nag-deliver ng kanilang mga privileged speeches si Senadora Risa Hontiveros. Kinukundina niya ang ginawa ng Chinese officials, lalo na yung mga sa Chinese embassy. Alam naman natin itong nakaraang mga araw, grabe ang ginawa ng mga Chinese officials, lalo na yung mga nasa Chinese embassy dito sa Pilipinas. Grabe. Parang binastos ang ating mga officials, si Senadora Risa, si Senador Kiko, pati ang ating ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela. Talagang binubuli tayo mga kabunyog ng China. Ngayon mga kabunyog, nag-sponsor ngayon ng resolution para suportahan ang ating mga officials na binubuli ng China. At alam nyo, ang mga pumirmang senador, siyang ang senador ng minority, may isa lang sa kanila ang kahit paano sumama sa posisyon ng Senado na dapat kundinahin ang ginagawa ng China pambabasto sa atin. Si Senador Jinggoy Estrada. Pero yung mga kasamahan niyang 8, si Bongo, si Padilla, si Amy Marcoleta, Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva. Ang masaklap dito, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na kasama sa mayorya sana, sumama sa minorya sa pagboto sa isyu ng China. Sinabayan ang kanyang kapatid na si Alan Peter. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nakita natin ngayon yung mga Duterte Black Senators. Actually, yan si Pia Cayetano, Duterte naman talaga yan. Ang medyo kumalas lang sa kanila sa usapin ng China, si Jinggoy Estrada. Pero lahat ng pro-Duterte senators talagang mga kabunyog, talagang hindi sila pumirma, hindi sila bumoto pabor doon sa resolusyon. Dapat lang naman sanang sinuportahan yung resolusyon na yun. Kung maganda sana, sa sitwasyon na ginagawa sa atin ng China, dapat sana minorya o mayorya man ng Senado. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, kung pinaglalaban mo ang national sovereignty natin, territorial integrity, kahit minorya ka, hindi na ito usapin ng minorya o mayorya, usapin na ito ng bayang Pilipinas, dapat sana bumoto sila doon. Yun ang karespeto, mga kabunyog. Ang problema, si Robin Padilla, dinipinsahan ng China. Nag-speech pa si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, tama lang yun, nabastusin tayo kasi binabastos din natin sila. Tama ba yung ganun, mga kabunyog, mga kabayan? Tama ba yun sa isang senador ng Pilipinas? Ang sabi ni Robin Hood Padilla, tama daw wala daw siya, naunawaan niya daw ang ginawa ng China sa atin. Binastos daw kasi natin ng China, kaya binastos din tayo. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta naman, ang sabi ni Marcoleta, bakit kasi natin inaaway ang China? Makapangyarihang bansa ang China, mayamang bansa, katabi natin. Pwede naman nating maging kakampi ang China, bakit natin inaaway? Mga kabunyog, mga kababayan. Yung ganong mga pananaw, lantaran nilang sinabi, ang ganon. Naka-cover ng TV, naka-livestream, pinapanood ng publiko ng buong sambayan ng Pilipino. Tapos senador ka ng Pilipinas, sabi ni Robin Padilla, binabastos kasi natin ng China, kaya binabastos din tayo. Wala, sa tingin ko, unawain daw natin ang China, ang pambabastos natin daw sa China, ginagantihan daw tayo ng kabastusan. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta naman, bakit daw kasi ganyan ang ginagawa natin sa China? Kaibiganin daw natin ang China kasi pwede naman natin itong maging kakampi. Ay, ano ba? Ano nang nangyayari sa mga senador na ito? Mga kabunyog, mga kababayan, garapala na ang nila, ang pagka-pro-China nila. Traidor ito sa bansang Pilipinas. Ang nakakalungkot, alam nyo, halimbawa sa Taiwan, mga kabunyog, pag may eleksyon ang Taiwan, ang mga mamamayang Taiwanese, ang pagboto nila, inaalam nila, sino sa mga kandidato ang pro-China, sino yung para sa Taiwan. Pagka sinabi mong pro-Taiwan independence, ibig sabihin gusto mo na ang Taiwan ay manatiling independent sa China, ang tawag diyan mga pro-Taiwan independence candidates. Pero kapag pro-Beijing candidates ka, ibig sabihin gusto mo na ang Taiwan sumama na, maging part na ng China.
Pag nagbubutuhan ang eleksyon doon sa Taiwan, yun ang tinitingnan ng mga botante. Natatalo yung mga pro-Beijing. Kasi siyempre, ang gusto ng mga Taiwanese, magsarili na silang bansa, independent na bansa na ang Taiwan. Huwag gagawing bahagi ng China, ng Beijing. Pero mayroon din kasing mga Taiwanese na politiko na ang gusto nila maging part na o probinsya na ng China ang Taiwan. Ang tawag doon mga pro-Beijing candidates. Pero kapag nagbubutuhan, dinalampaso ng mga Taiwanese. Yung mga Taiwanese na butante, mamamayang Taiwanese, nilalampaso nila sa eleksyon ang mga pro-Beijing na kandidato. Kahihiyan. Pinapakita nila na nakakahiya kayo. Ganyan mga kabunyog sa Taiwan. Ang Taiwan, pinaglalaban nila ang kanilang gusto nila maging independent na bansa na ang Taiwan. Dapat kilalanin na nga ng buong mundo. Kasi ngayon ang kinikilala ng buong mundo, ano pa rin eh. Ang kinikilala ng maraming bansa kasama na ang Pilipinas. One China policy, mainland China eh. Ang gusto naman ng Taiwan, kilalanin nyo na kami bilang malayang bansa. Kaya may mga politiko sa Taiwan na ganun ang kanilang plataporma, ipaglaban ang kalayaan ng Taiwan laban sa China. Pero mayroon ding mga kandidato na ang plataporma naman nila, huwag na nating kalabanin ng China. Maging part na tayo ng China, maging part na tayo ng probinsya o probinsya ng China. Ang tawag doon, pro-Beijing. Ngayon, pag nagbubutuhan, anong ginagawa ng mga Taiwanese? Nilalampaso nila ang mga maka-Beijing o maka-Chinang politiko. Siyempre, pinapakita ng mamamayan ng Taiwan, kung kayo ay maka-China, doon kayo sa China, ayaw namin sa inyo, hindi namin kayo bubutuhan. Sa Pilipinas, bubutuhan pa ba ninyo ang mga ganyan na mga kandidato? Yung mga pagmumukha na yan? Kaya nga, si Sara Duterte, lantarang pro-China yan. Tapos bubutuhan pa. Yung mga Marcoleta na yan, yung mga Robin Hood Padilla, kita nyo naman ang pagsasalita nila kanina. Sa panahon sanang ito, sa ginagawa ng China sa atin, hindi na sana dapat tinitingnan kung minorya sila o mayorya. Dapat nagbobosi sila bilang mamamayang Pilipino. Kung dapat sana, kaya lang talaga namang itong mga pro-Duterte na ito, talagang garapal ang pagka-pro-China nito. Hindi na nahiya kanina. Grabe. Ha? At tandaan ninyo mga kabunyog, tandaan ninyo, yung mga sila Sara Duterte ay susuportahan ng China. Babaha ang pera ng China sa eleksyon sa 2028. Gusto ng China hawakan ulit tayo, katulad nung panahon ni Duterte. Gusto nila na ang mga senador na manalo sa eleksyon sa 2028, karamihan dapat pro-China. Gusto nila na ang presidente ng Pilipinas ay pro-China. Babahain tayo ng pera ng China. Gagamitin yan. Susuportahan yan ang mga kandidatong pro-China. Nung isang araw, di ba pinatawag si Marcoleta ng ng bagong ambassador ng China? Pumunta si Marcoleta doon sa China o sa embassy ng China dito sa atin sa Pilipinas, yung bagong ambassador. Miniting si Marcoleta. Pinagmalaki pa yan ni Marcoleta sa speech niya kanina. Sabi niya, nung isang araw, inimbitahan ako ng bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas. Pumunta naman daw siya doon. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana naman mamulat na rin ang mamamayang Pilipino. Mamulat na tayo. Mamulat. Ano bang gusto na? Imagine niyo ang mga argumento nitong mga pro-Duterte na ito na nagtatanggol sa China. Ha? Hindi ba nila nakikita? Tayo ba'y nakikipag-away sa China? Hindi tayo nakikipag-away sa China. Hindi natin intensyon na makipaggera sa China. Ang dapat gawin ng China sa atin, itigil nila ang pagkamkam ng teritoryo natin. Atin yan. Sinusunod daw nila ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, kalagay sa UNCLOS. Mula sa ating baybayin, yung ating coast, mula sa ating baybayin, susukat ka ng 200 nautical miles, susukat ka, ang tawag doon, exclusive economic zone. 200 nautical miles. Oh, ang West Philippine Sea, ay yun, yung 200 nautical miles, nakalagay yan sa nakalagay yan sa UNCLOS. Ay ang ginagawa ng China, gumuhit sila ng 9-dash line. Abot yung ating exclusive economic zone. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, kung ang China, magdodrawing sila ng kanilang exclusive economic zone, mula sa kanilang coastline, magdodrawing din sila ng 200 nautical miles. Yung labas doon sa 200 nautical miles, yung lampas noon, international seas na yan. International waters na yan. Ganun din tayo. Yung lampas na sa 200 nautical miles, international waters na yan. Pero yung 200 nautical miles, exclusive economic zone natin yan. Sa exclusive economic zone natin,
Wala tayong full sovereignty doon. Pwedeng dumaan doon ang mga barko ng China. Kahit ang mga barko ng ibang bansa, pwede pa rin. Pero ang paggamit ng natural resources doon, tayo. Yung natural gas dyan, yung oil dyan, langis, atin yan. Kasi exclusive economic zone natin yan. Ngayon, anong ginagawa ng China? Kiniklaim nilang kanila yun. Kaya tayo tinataboy. Tama ba yun? Saang international yan? Wala. Walang basis sa international law ang ginagawa na yan ng China. Yung kanilang 9-dash line, walang basis sa international law. Malinaw yan. Samantalang tayo, tayo, na mamamayang Pilipino, ang ating pagkiklaim ng ating exclusive economic zone ay mayroong basihan sa international law. Oh. Malinaw yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa international law, ang ating pagkiklaim ng exclusive economic zone natin ay mayroong basihan. Ang UNCLOS ang ating basihan, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Malinaw yan. Kaya nakakalungkot ito na itong mga senador na to ng Pilipinas, parang hindi yata to senador ng Pilipinas. Senador pa ba yan ng Pilipinas? Mga senador pa ba yan ng mga Pilipinong senador pa ba yan? Mukhang kailangan na nilang doon na sila sa China eh. Sumama na sila doon kay Martin Andanar. Di ba si Martin Andanar nandun na? At ang nakakalungkot pa dito, marami tayong mga kababayan na pinagtatanggol ang China. Sa bagay, kung yung mga senador nga natin, pinagtatanggol ang China, ay di hindi naman nakapagtataka na may mga vloggers, may mga DDS supporters na pinagtatanggol ang China. Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot. At itong nangyaring itong butuhan ngayong araw na yung Siyam yung minority pero ang nangyari sa kanila yung isa hindi sumama sa butuhan. Hindi sumama si Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada sumuporta siya doon sa sa resolution kontra sa China. Pero si Pia Cayetano nakasama sa mayorya hindi sumama sa mayorya sa butuhan. Sumama sa minorya. Ibig sabihin pro-China.